Mga kapuso, kanselado muna ang lahat ng flights sa Clark International Airport sa Pampanga dahil sa pinsala ng lindol. Para ipakita ang sitwasyon doon ngayon, may unang balita si Victoria Tulad. Live. Victoria. Rhea, isa itong Clark International Airport sa mga matinding na pinsala nga dito sa Pampanga dahil sa magnitude 6.1 na lindol kahapon. Makikita nyo dito sa aking likuran, itong salamin sa may harap ng paliparan ay nabasag dahil sa lakas ng lindol. Pero ang talagang nawasak ay ang kisame dito sa check-in counters. Malaking bahagi ng kisame ang bumagsak at mga nagkaputol-putol na mga bakal na lang ang makikita dyan. Ang lumundong bahagi, halos matakpan ang lahat ng check-in counters. Ang ilang TV screen naman na tinatawag na Flight Information Display System, nagbagsakan na. Ayon sa Operations Department ng Clark International Airport, Rhea, nabasag din ang mga salamin sa kanilang mga control tower. Kaya kahapon ay nag-abiso na nga sila na kanselado muna ang lahat ng flights ngayong araw at sarado nga yung paliparan sa loob ng 24 oras. Kaya ang ginawa, Rhea, ng mga airline staff, makikita natin dito, gumawa muna sila ng mga makeshift, kumbaga, na booth. Sa mga mesang ito, Rhea, nila, ine-entertain o sinasagot yung tanong ng mga pasahero. Hanggang ngayon kasi, mula kanina mga alas 2 ng madaling araw, marami pa yung mga dumarating na pasahero dahil hindi raw nila alam na sarado ang paliparan. Nagugulat na lang sila at naiinis na rin dahil malaking abala raw ito. Yung ilang mga pasahero naman na kahapon pa nandirito, ihinatid na ng shuttle papuntang NAIA kung saan susubukan nilang makakuha ng flight. Ayon sa kinatawan ng isang airline company, maaring mag-rebook o makakuha ng refund ang mga pasahero. Pero sila ang mag-aasikaso nito. Maaari rin naman daw na ang airline mismo ang mag-rebook pero matatagalan pa ito. Isinusulat ang pangalan at contact number ng mga apektadong pasahero at kukontakin na lang sila para sa anumang update. Bagay na lalo pang ikinakainis ng mga pasahero. May mga nagsasabing nauunawaan din naman nila ang sitwasyon, mayroong wala na lang magawa dahil galing pa sila ng probinsya kaya minabuti nilang maghintay na lang muna dito sa labas para sa iba pang abiso. May mga nakatulog na rin sa sidewalk, sa mga wheelchair at damuhan. Matinding takot naman daw ang naramdaman ng mga pasahero na inabutan ng lindol sa airport. May mga umiyak at sumigaw. Meron ding nagkasugat dahil nauntog siya sa salamin habang nagpapanik ang lahat sa paglabas. Binigyan na lang siya ng paunang lunas. Narito ang pahayag ng ilan sa ating mga nakapanayam. Siyempre takot. Ano pa, yan, mga tao nagpanik na. Anong ginawa niyo, ma'am? Nag-cover kayo? Tumakbo ba kayo palabas? Pinasok ko yung ulo ko sa ulob ng puwanta. That's the best thing, di ba? Hindi malinaw po kung anong mangyayari sa inyo. Opo, kasi nagtanong po kami kung i-rebook or i-reroute or refund. Pero sabi nila, wala daw silang idea. So anong gagawin niyo po pagdating sa NAIA? Kaya nga po, hindi po namin alam. Rhea, nag-abiso nga itong Clark International Airport na magsasara muna sila ng 24 oras. Pero sa tansya ng ilan sa mga empleyado na ating nakausap, baka abutin ng 2 araw pa bago talagang malinis yung debris at matanggal yung mga nakalundong bahagi ng kisame. At posible daw na abutin naman ng ilang linggo bago tuluyang maisaayos yung kisame. Pero ang contingency plan nila, maaring maklear muna nila yung isang bahagi para doon i-entertain sa mga ilang counters o ilang check-in counters yung mga pasahero habang isinasaayos yung bahagi ng nasirang kisame. At yan muna ang latest mula rito sa Pampanga. Balik sa inyo, Rhea. So Victoria, may mga airline representatives naman na nakaistasyon dyan para sagutin yung mga katanungan ng ating mga kababayan. So ibig sabihin, yung mga nadadivert sa NAIA, ang choice nila ay bumili ng bagong ticket. Ganun ba? Sa ngayon, yes, Rhea. Sa ngayon, hindi pa kasi ma-rebook ng mga airline itong mga pasaherong ito. So yung mga pasahero mismo, yung mag-e-effort para mag-rebook, maghanap ng kanilang panibagong flight. Ang problema rin, hindi maipaliwanag ng maayos daw ng ibang mga airline staff yung mga option nitong mga pasahero. Dahil yung ibang mga nandirito ay wala pa yung mga supervisor nila. Kaya yung ibang mga questions ng mga pasahero ay hindi pa nila masagot. Yung ibang mga airline, Rhea, ay nag-provide ng shuttle papunta sa NAIA, pero ang reklamo naman ng ibang mga pasahero na customer ng other airlines ay wala silang natatanggap na same service mula sa airline na iyon. Rhea? Kailangan talaga mahabang pasensya both from the airline representatives pati na rin yung mga pasahero dahil hindi naman talaga normal ang sitwasyon dyan. Pero kailan ulit, Victoria, target maibalik sa normal ang operasyon? Ano yung tansya ng ating mga otoridad?
Sa ngayon din, hindi pa natin nakakausap mismo yung mga director dito sa airport. Yung mga staff o ground staff lamang yung ating nakakausap. At sa tansya nga nila, hindi kaya yung 24 hours na palugit para maibalik uli yung operation dito sa, sa airport. Kaya sa ngayon ay wait and see pa. Hindi lang yung mga pasahero, kundi maging yung mga staff dahil sila rin ay hindi pa makapasok at talagang nahihirapan din naman dito sa kanilang sitwasyon sa ngayon. Rhea? Victoria, anong balita doon sa runway? Nagkaroon ba ng cracks? Anong sagap mo? Oo. Ang runway, Rhea, ay maayos naman daw. Hindi naman daw ito na-damage. Ang talagang problema lamang ay itong may part, itong kisame sa may check-in counters. Pero dahil nga hindi naman makapasok yung mga empleyado sa loob at maging yung control tower ay hindi naman operational, kaya sinuspend na lamang talaga nila itong mga flights. Ayon doon sa operations department, nasa 30 plus yung flights nila everyday, kaya talagang marami yung mga naapektuhan nitong epekto o nitong damage na idinulot ng lindol. Rhea? Para rin yan sa kaligtasan na rin ng lahat. Maraming salamat, Victoria Tulad.